Kunya duha siya ka lugar. So ang atong buhaton, tungod kay dili nimo makaya nga ikaw ang magatiman, magbutang ka og tenant or kanang steward. So dinhi atong makita maigsoon nga kining duha ka mga tenant kibali mo ni imong tauhan. Tagaan mo siya 25 hectares, kini isa 25 hectares. So kining steward usahay ang kondisyon ani imo silang supplyan og pagkaon sa ilahang balay. Tagaan mo sila kada bulan og isa ka sakong bugas. Ano? O ba na ang kondisyonis nila? Tagaan mo silang allowances. Ang uban pod, apoy unimo sa ilang yuta, bisag unsay ilang trabahoon nga tanom sa imong yuta. Pero mubahin lang ka sa tag-iya sa yuta. Murag mo na kasagaran karon. No, murag kasagaran. Tung una, nanaop mi tung una. Kung unsay abot sa saging, maghatag mi sa tag-iya. Unsay abot sa mga balanghoy, maghatag mi. Ang steward, hatagan lang siya katungod sa pag-manage unsay naa sa iyahang area. Dili iyang yuta. Nasa'y right sa pag-atiman sa tanan nga naa diha sa yuta. Pero sa panahon nga naay mga problema sa yuta, siya ang mga tubag sa tag-iya sa yuta. Like for example, naipasudlo nimo lain nga mga tao diha nga wala. Dapat manangin siya daan sa tag-iya. Diba? Manitsakta no? O unsay abot na sa yuta, like for example, gipabantay lang siya o kalubihan. Siya ang gipialan sa tibuok area 25 hectares. Ang tanan nga abot diha lubi. Lain, lubi. Balik. Aron masabtan na to nga ang tanan nga mga bunga sa lubi diha anay pawin ani bisag unsaon pa ang tag-iya gyud. Pero tay gibutangan mag-steward sa ato pa ang tanan ng mga abot diha sa lubi, manubag ning steward. Pero, tungod kay steward man siya, naagid siya ihatag nga bahin ngadto sa iyahang amo. Nahulog bang amo may tag-iya anak? So kung kini nga steward, muhatag siya sa imuha sumala sa inyong kondisyon, na may kondisyon ninyo anak. Sige, 50-50 ta. Ikaw maghinlo diha, na may tanom na tanan, igon lang kang harvest. 50-50 ta. Ikaw muhagok, ikaw na itong baligya. Nya pagkabot sa baligya, siyempre, kung kini siya tinuod nga tarong nga tenant o steward, magdala gid na siya agresibo kung pilay abot sa ilang lubi. Mo gini pinaka-wise. Aron dili siya charge nga nang limbong siya. Ang atong 25 hectares nga lubi, mo ni siya tanan ang among gasto. Siyempre mo gasto magabi sa magsaka na paglubunot anak, wala ni mo gikupras, mo gasto gyapon ka pakaon, pasaka anak, lagi po na siya. Nya, apel naman na sa sabot nga imo man na siya kay ako man ang kalubihan og biyuta. So tunga na ta diretso. Kung ang ning abot to 50,000 ang nabaligya tanan ang halin. So siyempre na mo tag 25,000. Sakto ba? So kini siya nga tenant, magtarong siya. So kada hatag niya sa imong supla sa imong kuan kining bahin, nagi ipakita niya nga mo gini ang halin i-resibo. So maayo din siya nga tenant kung atong sabton, maayo din siya nga steward. Ano na punta sa imong lain na 25 hektaryas. Kalubian gyapon. Mao gyapon yung kondisyon, 50-50 gyapon mo. Kaya na dagko namang lubi pag-abot niya. So ang trabaho niya, maintenance niya, siya
Na yung mga panahon nga ikaw ang maghatag og suburnuan nga mahindlo inyong lubi. Amay yun na. Pero pag abot lugnas na, 50-50 mo. Usahay ang amo magpadala og isa kasabong bugas dito sa ilaha. Musta naman mo dire? Okay ra sir, ma'am, okay ra. Palipayan ang steward. Pero kini siya nga steward, mo report siya ma'am, gamay ra gid ang kwadron kay man kining sa tawon na umaw ang lubi. Sandaw. So siyempre ikaw nga amo, mo bisita may gas area po dito. Daog mo gito kayo, nga gamay ra man kayo ang income ano. So siyempre kay steward din mo siya, mudawat ang isa kung sa ihatag niya. Walay laing basis, basta kay ilang gingon nga morning abot. So sa pila ka mga bulan o pila ka mga katuigan, masabtan na gini mo siya kung tarong ba ni siyang steward o dili. Kini wala siya kapakita nga bisis nga mo ni halin sa inyong lubi. Katong isa na bisis gid niya kada hatag, ma'am, mao gid ang ato ang mo ni ang gikan pag ko dito pero hindi sa kusimo mo ni ang resibo sa nabaligya. Siya naghatag siya, sir, naki 10,000 bahin sa imong lubi. Why bisis ipakita? Sa imong una, asay maayo nga steward ang imong kangayan. Katong nay bisis sa inyong sabot or katong walay bisis sa inyong sabot. Siyempre baka ikaw magduda gikan kining lembong ni. Di ba? Ayaw mo kalimot nga ang atong mga tinaguan madayag ginaabot ang panahon. Maabot mo na panahon na kini siya nagbaligya. O niya nabaluan mo nga dito siya nagbaligya. Nag-remit siya 1/4 ra sa iya, 1/4 ra sa katibukan ang iyang gihatag sa imuha. Nga unta 50-50 man unta mo sa ta pag-idlom na niya ang 25%. Tingali pila ka tuig, kumpiyansa ra ka sa iya pero naduda na ka nadugay. Kaya nga nun, may kumpara naman mo ito, nagtarong po ng steward nga na ibises. Posible mo kayo po no, nga pareho na kadaghanon niya. Nani man? Ay mga panahon nga mga sisagid ka, kung asa nagibaligya. Maghilom ra tingali ka, pero madugay, mabaluan ni mga diha na siya nagbaligya, o niya nabaluan mo siya nga, ang halin atong 80,000. Pero ang gihatag siya mga 10,000. Pila giilad sa imo? 30 ang nawala sa imo. Ano? Sa tingali, papasayon nimo ka isa, kaduha, katulong, layo na kayong tuloy. Imo nang makwenta nag-iilad yung ka. Niya. Maikson, imo may kumpara dito na yung mga business niya. Kini walay business. Kung sa imong buhaton, sa nakita ni mga dili mayo, ipabilin pa nimo siya nga steward or dili na nimo siya ipadayon yun nga steward. May tendency nga imo siyang ilisan. Ilisan nimo siya. Di ba? Tinuhanon na ang kapalantaw. Practical nga kinabuhi. Kini ang matas kalibutan. Dako nakagagansi kung nag 5 anyos na. O niya, kada lugnas ninyo, gikuha ang 30. Dako kay natigo ming tawana. Kanya magduda na kag-asa man kinagporta nga, biting luya maghapon. Samantalang din na steward di mo, ay basis, tinarong kikiyaha. Nakita po ni mo, nag-improve mo ang kinabuhi, anay. So magsusi ka nga no, siya problema. So naa siya mga gipang tago nga wala pa madayag. Hantod nga na-discover nimo. Ang latod ka pagka-istorya, putbulon yun nimo ni siya. Nakaw ba na to? Buot pasabot, muhunong ang kahigayunan niya nga makapanglimbong siya sa imo o makakuha siya kwarta tungod kay naa siya property ng atiman unta. Wala lang niya atiman na tarong. O atiman niya tarong pero nangiladan siya sa report na ito sa iyang amo. Now, sa kinabuhay may ison, ang tag-iya sa tanan ang Diyos.
gipiyalan ta. Lahi-lahi ang gipangpiyal sa atoa. Nga naman kayo lahi-lahi, tungod kay una, ang pagpatigayon sa kinabuhi, lahi-lahi. Naiuban, nakahuman og eskwela, nakatrabaho siya, sumala siyang profession, lahi siyang sweldo kaysa kaning ordinaryo. So gipiyalan ka ana no. Karon kining isa liborer siya. So ang iyang income sumala gid sa libro pod. Laboring status. Now, dili mo pwede may compare nimo ang income atong engineer nga skilled worker kaysa imong laborer. Pero pareha na sila income. Di lang sila pareho. Ano ang hitabo? Ang naghatag sa inyo ang kusog, isa ra ang Ginoo. Ang naghatag sa inyo og kaalam o kahibalo sa paghimo sumala sa inyo ang kakayahan, ang Ginoo gyapon. Ang naghatag sa inyo og maayong lawas aron makatrabaho mo, ang Ginoo ra gyapon. So, tanan nga pangpiyal sa Ginoo sa kada usa sa atoa, naagi kalambigitan ang Ginoo aning tanan. Amen. Muna gitawag steward. So giunsa nimo pag-manage ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa imo. Kung imo nang giatiman pag-ayo, para sa kiingon ako nga steward nga kada hatag kada report niya naagid siya basis nganong nagsulti siya kay mao ni siya ang tanan. Kining isa nag-report siya pero walay mga basis. Pala pulong lang. Na? Mga ison sa Bible, ingon ang pulos Ginoo, adisir niya gipahimo ang tao na mga basihanan. Adisir ta mo yung first fruit na sa Bible, na yung basis nga no, o para asa. Na mag-iskot kag commitment sa missions, faith promise nimo para na siya, na purpose ang Ginoo ng tanan. Now, sa kinabuhi yung maigsoon, atong sabton, nga mismo sa kinabuhi nga gipiyal sa Ginoo steward na kadaan. Piyado na kana, giun sa nimo imong kinabuhi. Giun sa nimo paggamit. Ug asa nimo gipagamit ang imong kinabuhi. Kay kanang imong gialagaran nga mga butang, diha nimo dadon imong kinabuhi. Kung giinom-inom nimo ni imong kinabuhi, para inom ka, nagdaot ka sa lawas, walay pulos ang imuhang gigamitan sa kinabuhi. Ang steward maigsuon will not permit, faithful stewardship is to understand what our purpose is. Dapat nakabalo ka, gibutang ka diya sa area sa imong amo, dapat nakabalo din siya kung sa trabaho niya diya o kung sa iyang boundaries. Amen ba? Dapat nakabalo ka kung sa trabaho mo sa iyong taas sing amo. Kaya ba, siya naglikod-likod, nagdahig na rapon eh. Di, nakabalo siya. Nganong steward siya direct. Kinsa naghatag siya katungod. O kung sa iyang buhatong diha. Kabalo sila mga sabot. Adi sir, man yung ibutan ng steward man namin, sabot ninyo anak. Ang uban gani, panutaryuhan pa na. Arong klaro yun. Kung musupak na sa sabot ang amo, na inyong kasabutan o. Ano? Dili po di madadali mo sa pahawa, kung kailangan may agreement ninyo na si stewardship ninyo nga regulation. Kung atong sabton may igsuon, walay laing makapahawa sa iya diha, gawa sa iyang amo. Sakto ba? Walay laing makabuot sa iyang gipaatiman ng mga kalubian, gawa sa iyang pag-iya sa yuta. Now, kita ng mga tao, mga anak ta sa Dios, gibutang ta sa panimalay aron mahimong makatabang ta sa trabaho. Unsa may trabaho nato ning kalibutan diay ingon nga Kristohanon. Maigsoon, ang Great Commission gisulti sa Bible, pangkalag ra gid siya. Ang trabaho nato mga Kristohanon, pangkalag gid. Kung atong sabton ang Matthew chapter 28 verses 19 ug 20, ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Para asa na siya? Para sa himaya sa Diyos. Iyon ang Bible, tudluan sila sa kaluwasan. Kasi evangelism.
Kunya bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Human sila mabaptize, mamimber sila sa church. Kaya ang church di commission siya. Kaya aron ma-appeal sila sa commission. O sa panahon nga ma-appeal na ka sa commission, dapat masabtan nimo kung unsay trabaho nimo. Mula sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, all things, ikaw na po sa Ginoo. Tudluan ang Kristohanon, una, mag-ampo siya. Unsaon pag-ampo, dapat nakabalo ka. Kay alisir ka na bautismuhan, nasabtan man sanay mo ang kaluwasan. Di man ko pwede mo baptize ni mo di ka makadawat kang Jesus. Kaysa dahil makadawat ka kang Jesus kasi personalas, makabaton mo kang kaluwasan, manang i-baptize ka. Sa dahil na-baptize na ka, tudluan ka sa mga butang. Gikan sa pinaka-basic, natos pinaka-extreme. Ang basic, kailangan makabalo ang Kristohanon o kaluwasan sa iyang kalang. Nakabalo siya sa kasiguruhan sa iyang kaluwasan. Kinahanglan na nakabalo siya sa seguridad sa iyang kaluwasan. Mga basic na, sunod, tudluan sila pag-ampo. Unsaon, nakabalo siya, magkikistorya sa iyang tatay. Anak ko siya, dapat pag-communicate ka sa iyong papa. Basic na, tudluan ka sa iyong responsibilidad, ingon nga Kristohanon, pasimbahon ka. Kaya nga naman, naibala ang paratigong. Ingon ang Hebrews 10:25. Mga basic na, hantod tudluan kang unsaon nga makasugilon ka sa uban nganong naluwas ka. Suluining ang tawagan niya. Mga basic na. Sunod tudluan po ka sa paghatag. Kaya ang paghatag is a broad thing, ang pulong giving. May kang giving gani, perting daghana ng aspeto. Pero ayaw kalimot, ganong tudluan pag giving, aron pa hinumdumon ta nga kita nangabuhi ning kalibutan tungod sa hatag sa Dios. Kung wala maghatag ang Diyos, una, wala tay ikatudlo ang hatag. Hangin, kusog, kahibalo, kaalam, pagsabot, iyan na sa Ginoo. Hatag naman na. Wala na siya gipabayaran sa imo ha. Kaya kung gipabayaran ka, oxygen lang mismo gikan sa pagkabata na to hantod karon, perting dakwas bayron na to. So kung magitag hatag, buot pa sa dili ta dapat critical kay Kristohanon magata, dapat sakto na to ngano man. Na may purpose na tanan. Di mo punta pahatagon kay walay purpose. Ingon ang Ginoo hatag aron tagaan ta mo. Ang tuyo niya nga muhatag ta aron tagaan tagdugang niya. Sakto ra ko nagisulti niya sa Bible bay, ali sa mo prahin ani nga term. Ingon sa Luke 6:38 ba na? Luke 6:38. Tanaw na ito. Give and it shall be given. No? Give and it shall be given. Ang una siya, muhatag ka. Kung sa may ihatag ni mo, kananong gihatag niya daan sa imo? Kanang gipiyal niya sa imuha. Kaya ang tanan nga nasa itong iya ba na? Gipasapot lang ta, nga unta, kabalo ka ani, aron mahatagan kag dugang. Ano may mo pasabot ani? Ang problema kay dili ta buhatag, kaya naman kulang pa sa gikinahanglan to. Ayaw kalimot maigsoon nga kung wala ang Dios, wala gi ato. Ganong awhagon ta nga pahatagon. Unsa may hatag nimo nga wala mahimo? Kanang gipiyal sa Ginoo sa imo. Wala dili mo ta pwede nga musundog ka sa mahimo sa engineer kung ikaw ordinaryong laborer. Kaya bisa pag mo rate panalitan ang laborer og 300 or po, ito 500. Isagad na nato. Ang adlaw niya 500. Ang skilled worker, di ka pwede mag 400 na siya. Oy, kay dako mo na siyang ranggo. Ngayon takibalik 800 o 1,000. Di yun ka makapas sa iha. Pero ayaw kalimot kanang tanan nga patigayon, gikan ra gihapon sa Dios. Pero unsay mahimo nimo gipiyal sa imuha? Maura ito gipangita sa Ginoo sa imo. Dili na kay compare sa Ginoo, dako na itong gihimo ito. Ano ka engineer man sab siya? Ikaw, gipangitaan ka sa Ginoo, sumala sa iyang gipiyal sa imo. Amen. Ana man eh. Wala, dili mo yun ang Ginoo nga, oy. Dapat pareha to sa dili. Ang basihan na kanang kalipay sa imo kasi-kasi nga naghimo ka na. Kay bisang pagkatong engineer, dakong sweldo. Pagkatapos, hinghatag pa siya kitang 50,000. Pero out man sa iyang kagustuhan. Dili gyapon malipay ang Ginoo ato.
Pero ang ordinaryong laborer, naghatag siya og 1,000. Kinasingkasan gito niya. Kadto bisag gamay nga amount kay compare sa 50,000, nakapalipay man sa Dios. Mga igsoon mo ni ang buot pasabot ana. Dili na siya nagmatter kung unsa. Ingon Ginoo give. Unsa may ihatag nimo nga wa may imo kanang gipiyar sa Ginoo sa imo. Give. Ang purpose, and it shall be given unto you. Gusto tag panalangin? Nya dili ka mo process sa condition na lisod na. Ang apply ng mong trabaho nga magbuot mo. Di baligid mo dawaton. Amen? Baligid pwede. Pero sultihan na mo, bisa pag unsa ka stricto nga kumpanya. Pag ang Ginoo mohimo sa imong og paagi, abrihan gyud ang putahan para nimo, walay makasira ana. Nga naman, gamhanan ang Diyos. Klaro ba? Now, ang atong pagka-steward maigsoon, dapat gipasabot ta, piyado lang ta. So, unsa may imong ihatag sa imong amo, siyempre ka nagipiyal sa imo. Asa man ka maka-income dahil? Sa katong lubi, nga imong giatiman. Di ba? Magmatter na po na, giunsa niyo pagdumala ang gipiyal sa imo ha. Na kung atong sapton maigsoon, ang faithful steward maigsoon, kinahanglan kasabot sa unsay purpose. Pare ba na, ngano buhatag man ko? Kay ingon ang Ginoo, aron paghatagan kag dugang. Nasa may ganahan mo be? Kanang mahatagan kag dugang o kanang wala na idugang? Nasakta na to? Muna stewardship. Na, kung imo siyang buhaton, maigsoon, dili dito makalabaw sinatagan sa Dios. Ano ra gud ang concept sa Bible? No? Give and it shall be given unto you. Hatag mo, aron tagaan ta mo dugang, no? Siya. Good measure. Insakto nga suko daw, nya pressed down. Kanang dinasok-nasok and shaken together, kanang gilugo-lugo pag yun. Aron matantan gyud ba, no? Dasok kayo and running over. Mag-awas-awas pa. Adi sir ibalik sa imo. Ang buot pa sa buot armayson, mas dako pa kayo kaysa imo gihimo. Ayun kung makadaot pa lang nino, hindi ko magtudlo ninyo. Pero mismo sa akong kuguliw, nag-experience ako na, hamugaway yun. Nindot yun. Ingon si Pastor Hubito, namatay naman tanodo, kaya raman. Litor lang ta sa trabaho. Gipiya lang ta sa Ginoo aning gospel. Pero dili gidi pwede nga maabot na to ang tibok kalibutan nga walay kwarta na involved. O sa giving maigsoon, dili lang kwarta na involved. Hasta imong time. Kini lang atong gilingkod-lingkod ya, kaya akong gitindog-tindog din, kaya nagwalit. Panahon ba yan eh? Nag-usik ta sa panahon, pero dili na term usik. Kahigayunan, nga nakahimong taan eh. Kaya nga naman sa ato, libre. Ang uban, nagtago. Right. Ay, bagong pastor, anay missionary, American, ano, alisir kapunan, siya ay naghatag sa mga anak. Yan ipay kamuhatag. Ano sa'y dugang sa imo nga di makamuhatag? Gipiyar sa imo ha, muhatag ka, aron dugangan ka. Muna ibot pasabot sa Ginoo. Muna dili gid agi maghuna-huna ta nga, wala gid ko'y panahon, pastor. Nagkuhaan ka sa Ginoo panahon, wa gid kayo, ka kayo. Kaya ang panahon niya na sa Diyos. Tagaig yung panahon sa Ginoo. Eh kung wala kay panahon, ay may Ginoo, kuhaon na lang ako ng mga panahon. Kaya ako may naghatag ni mo na. Kuhaan na kag panahon, so bitaw ni mo. Wala, mahuway na ka sa kalimutan. Sa iyo pa na term, wa may busy man kay pastor, huwag panahon. Agkoy, kung ang Ginoo na mo kuha sa imong panahon. Luoy kita kayo. Mga igsoon, steward ang tawag sa ato. So dapat masabta na to because faithful, dili ka matawag faithful steward, no? Dili mo makuha ang faithful stewardship kung wala kang sabot sa purpose. Dapat nasabta na to aron ma-serve na to ang ito faithful stewardship. May kag faithful stewardship, kung mapiyalan ka, kabalo kang unsay statistics, unsay kahimtang ani, o unsay mahitabo ani. Nga naman, kay nakabalo ka, unsa na ina siya. Sa business, wala mo kini-question no? Pero ipiyala sa Ginoo, kaya dugangan ta.
ang atong tingungana kanang madugangan mo ta. Kung atong unahon na mawad-an ta, sayop gyud ka kay nga naman ang saad sa Dios diha, give and it shall be given. Ang atong giapas kanang be given man, ayaw. Kana sa procedure aron mo release na siya. Kanang procedure, di ka matagtay sa offering kay kulang pa. Sayop ni kada kay nanunglis na nung kada kay di ko na imo ng tent. Kanang sa imong offering mo na imong giving. Imong offering mo na giving nimo. Pero imong tent pala oy. Tight nimo wala na naghatag ana. Giuli lang na nimo kay di man na imo. Pero sa offering diha ka na-give. Ako na to? May masabtan ako ang mga terms ba? Oh. Inyong pastor nag-eskwela po ni Bible College. Nami gitawag hermeneutics. Ang hermeneutics, ang branch of science na siya nga nag-deals, nga magtudlo siya kung sa'y kahulugan ang sa pulong. Sa diya sa Bible, ginatudlo naman na siya kaaron masaktan sa mga tao nga no. May ka-tithes and offering. Kung naghatag ang tithes, wala kay giving ana. Hindi uli naman mo nang iya. Kay sabot man mo, magpiyala ko nimo, nya iuli nimo sa kuha 10% ng ako. Gali, setag iha, no? 10% rin pa ngayon. Ang tao, 25% tayo. Ano no? Karon, pag muhatag ka, saan niya na? And it shall be given unto you. Kana mo atong purpose nga nung himuta. Kay nag-ingon ang Ginoo. Kay nag-ingon siya. O ang Ginoo mo sa di ginamamakak. May ikson inani ha? Takanta mo og kan concept. Nanay ato ano, napundar na to kibalik kinaning kamo ta, sige gitugutan ta sige nakapundar paminaw. Pag istrokon ka sa Ginoo, kaisa ra na. Pag na-stroke ka o nya dili ka maka-recover, tanan gipundar nimo mawala na tanan nga naman igasto nimo na kada adlaw. Aber, unsa atong mahimo kung himo tugutan sa Ginoo may nata. Wala tay daganan ay. Ingon to dito, naitigulang kwartahan siya kayo. Na di unsa gihimo nimo sa dito pagkas kalibutan? Unsa gihimo nimo? Ang record nimo dito 0-0 kita na. Kaya bisag itudloan mo sa inyo pastor tithes and offering, wa kuno mo hatag bisag tithes wala gud na uli. Kini nga tinod kay di magtarong. Bawa o na lang nimo ni. Diba? Bawa ang gini mo siya kay ilista gini mo siya tarong pod nga tinag. Sakto ba ko? Ikaw Kristohanon, ikaw magtarong ako. Mangita ako, mapiyalan ako nga kanang mutarong yun. Ya sa may mayo, niya naman kita kanang mapiyalan ta sa Ginoo or dili. Mas nindot kung mapiyalan ta karon, pero di na mo gamit ang lain, ang Ginoo lain, kita na gamiton sa Ginoo. Kahaya-hayaan kita magamit ha. Masayod ba mo? Nagkatong mga nag-sponsor sa atong yuta karon. Pag human nila bayad sa atong yuta diri, kita nalipay ta kay no. Pero nasayod mo unsa diyang na blessing sa ila ha. Pag adto na mo dito, gipakita ko atong golf course. Gipray nila nga ihatag unta sa Ginoo aron madako og iri nila. Abi to, human nila na fulfill ang ilang saa diri ng mutabang sa tuwa na nayuta. Lipay sila pagkakita ni abi mo sa impression na nakita na ko kang doktor kang pastor Stewart nakanim ko sa Stewart dahil kailangan mo pagtan-aw niya sa kanang ato ang titulo hinghilak siya wala ko kubalakon sa reason nga hinghilak siya pag ko niya hilak ang gito nga anong hinghilak mo ka siya siya nasayon baka nga dili lang ikaw daw kita lang diri ang gitabangan o palit og yuta diri sa Pilipinas. Daghan daw mga unom, 8 ba to. Pero karon pa daw siya nakakita nga mismo titulo gipakita nga naagi titulo. Kadtong uban gipangtabangan na bisag isa ka basong soil wala daw nakita niya. Sa lipay ko, gika ko siya salamat kayo anak. Nalipay ko sa imong gipakita. Kaya akong isugat sila dito. Pastor ko, akong ginan, Brad, tagbuong taghapon to mo sa airport bisag nakatuon mo diri. So hatod, dadana ko to nay kaysa, basta kabalo kun sa suna to. Pag abot na mo dito sa kuan,
sa hotel, pakutan mo, unsa dala nimo? Kaya niya kusog, nipusil ba? Ko dili, ko surprise. Siya, unsa daw nga kain sa surprise? Abot sa pagsulod to, plaster na sila dito, ako din hakya din ang sulod na ko dito sa lamisa. Wala ko surprise. Last month lang na ako na nakuha. Pagtanaw niya, agoy, titulo. Yan nakabutan ko na dili sa akong ngalan, Bible Baptist Church of Sibagat Incorporated. Luha sa Tigulang. Lipay siya. Pagkasunod pila ka mga bulan, kita nagkasal sila, nay membro dito na Pilipina na, ang Pilipina, wala, imigranta dito, ang lalaki, nagtrabaho lang dito, di man sila makakaya pag-support, ang tanan ginikan na dadon dito. So ang gihimo nila, nanguli sila atong Tagaytay, dito sila nagpakasal. So kuyog ilang pastor, huwag sila brother Ivan, nabalo ka na ko, manday mo diri sa Pilipinas, sorry po mo diri, Saturday, anabi dia, sige, Indonesia. Nakahinumdum ka, itong gipakita na mo sa imuhang golf course, kalapad kaayo itong ayuta. Giampo nila, kung ang Ginoo nagtugot, nahatag sa ilahan. Ang 1,220 square meters na napalit sa Sibagat, ang gihatag pila ka hektarya ang gidugang sa Ginoo sa ilahan dito. Golf course, kadako na. Dili magkamay mag isa ka hektarya na mag-golf na ka. Laban na lang paglaban. Ang lupa na tagpila ka hektarya ang daganan na ta, bula. Pero karon na sa ilaha. Tinglipay na ko na tumuno tanutan arabis layo ra kayo, pero karon ilaha na. Yan siya nagpahilo na sa anak. Wala nang Ginoo. Give, nag-give sila sa tuwa diri. Ang Ginoo, and it shall be given. Ang gibalik dili ang yuta diri sa Sibagat, ang katong gitinguhan nito nga dako pa kaayo kaysa Sibagat. Muna ibot pasabot ana maigsoon. Gipialan ta sa Ginoo, ihatag nimo siya, nakalipay ka sa Ginoo, dugangan na sa Ginoo, para na sa increase na to, dili na para sa dili ta pildi. Ako testingan ako, pero dapat nakasabot ta sa purpose. Dili lang kay luwas ta, dili lang tungod kay anak ta sa Ginoo, dili. Nakabalo pag unsay purpose. Kumoy na Ginoo give para mo increase ta. Tanawa nga nagpagamit sila sa Ginoo nga nakayuta ta dire. Nakaangkon sab sila dako pag kayutaan. Kaya nga it shall be given unto you. Muna steward, kung masabtan na to ang purposes na may mga businesses, kanang ang basis yun ninyo, naghatag mo sa tithes and offering tungod kay na kay basis ng mo gining income ninyo, maigsoon, nga na policy ginaw, it shall be given unto you. Imo rin hapon ng kaayuhan, di na para sa amo. Ako po, kumagtarong po ko sa gipiyal sa Ginoo sa kuha, ako po ng kaayuhan. Mugamit yun ang Ginoo instrument. Kaya pala buon. Pero kung di ka magpagamit, huwag kayo dagana. Huwag kayo dagana. Ako pastor, ako gusto din ako ang tanan, mulang buon yun. Ako ang tanan. Gikas pinakabata, akong prayer God, Lord, i-bless palihog ang mga adult men, adult ladies, mga young people niya, kinisikuan Lord, nga young people, kining adult na, pag-ampo ko anak. Pero dili man sa ako ang kagahom, naman sa Ginoo tanan. Kaya mo lagi ha, bisag mo tabang ko, dala o pasyente dito sa ospital. Kung ang akong pasyente, dili mo cooperate, wag ko'y mahimo. Amen? Wala kung may kagibig, kahit gayon na nga, daghan tayo mahimong slots na ang Ginoo makahatag balik sa ato. O tatay sa offering. Anong offering mo na giving ni mo? Ayaw magtinihik na, mahatag lang kasi imong tithes. Nya sa tipiron pa nimo. Ang imong tithes, 1,000. Gibahin-bahin pa gini mo, tithes, offering, kana. Yun ka na, lipay kayo, 1,000 mo na. Wala, dili mo lipay yung ginawa na. Kaya nga naman nangilan na kanana na. Lahi ang tithes, lahi ang offering. Ano siya may tabo. Pero ay mo kalimutan sa tithes, di na giving. Giuli lang mo na kaiham sa Ginoo. Pero sa offering diha ka maka-give. Nako atong sabton maigsoon, kung muhatag kag commitment nimo offering mo na no, ang imong missions commitment, mga igsoon, ayaw kalimot nga it shall be given unto you. Puhunan nato na siya, ngaron mutubo na siya sa grasya sa Ginoo. Bala, kung may kang financial literacy, makita na mo sa Bible, ay perting na ko agad. Perting ninduta yun. Ang pagpamaagi sa Ginoo ba, nga mulambo ang Kristohanon. Kana lang ang problema, ego na to. Na ang problema, ang ego. Dito sa Bible, it is required. May kag-required yan. Pasot dili pwede mawala na. Kaya required man. Yung sa Bible,
Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, gusto mo niya nga ang mga steward daw, mga katawhan niya, may mo siyang matinud-anon. Manang tawag faithful stewardship. Ang faithful stewardship, kinahanglan na hibalo siya sa purpose nga nung mohimo ta. Ganun mo support man tag mission para makatrabaho ug dugang padayon ang missionary aron nga makapangabig sa kalan. Given unto you. Naasay gansi nato ana. Nagkapangabig pagkalag tong missionary, ilang suporta ta, ibalik pagid sa Ginoo sa imuha. Wow, di kagansi. Pero siguro halang nga naghimo ka sumala sa kabututon sa Dios. Kaya mo to'y makapalipay sa iya. Pero kung naghata ka, mungkot si pastor, wala ka kabalo sa purpose, ay perting paitan nimo. Dapat nahibalo ka sa purpose nga no. Kaya nga naman, ingon na Bible, it shall be given unto you. So kinsa tong naghatag, mo puti hatagan. Ang bata nga naghatag sa iyang paniudtohon unta niya, gihatag kang Jesus, gibalik sa iya 12 baskets. Huna-huna na itong basket sa bata, kagamay ato. O niya, ay kung ina nga, padadaan ka sa itong 12, ang 12 ka mga kining apostol, magbitbit na itong gamay basket. Dagko gito ka basket. Ang ihatag na para sa, kung atong idigdipir ba, dong asa mo inyong balay, tuwa dito, all, na dito. Gidala itong doon sa kabasket. Mamo, inyo rin na yun. Kung wala pa inyo na-apply, tanawan na lang inyong pastor o lang, aron makita niyo ang ehemplo ba, kung makaluluoy inyong pastor na ayaw mo sunod, ayaw. Pero kung nakita niyo nga na malinawon nga panimalay, malipayon nga panimalay, hamugaway nga pagpuyo, pagutan nga no, pa naman ulit inyong pastor. Gani, gibiyaan mo ganito, wala gani, gikuha itong dalas. Stewardship is to understand what our purpose is. Muna na kanindot, nga kung nakasabot ka nga no, naka kay purpose. Na itumong, nga nung himo ko, itumong. Ano, gibiyaan ako ang akong pangandoy sa kalibutan. O Lord, sige, tawagon ko ni mo ang trabaho, sige, bahala ko ako sildo, sige, okay. Bahala lang, it shall be given unto you. Wala na inyo na polo sa, give and it shall be given. Wala'y klaro kung asa padulong. Pero kung naay unto you, klaro gina sa katong naghatag. Ikaw may naghatag, dito na antuyo nimo. Nakuha na to? Bisa kung saan nung balik-balik na ba? Kapilan ako naging muni-muni yung wag gilain. Ang katong yung naghatag, mo balikan na rin. Imposible mo kayo naghatag. Nag-ahatag ko niya, siya mo hatagan daily, oy. Ang kanang nga bersikulo, it shall be given unto you. Yun, but pasong katong person nga naghimo anak. Ako ikaw maghimo anak, ako dili. Ikaw gibalikan sa Ginoo, dili ako. Kana gyud man masabtan ang tanang. Ang faithful daw stewardship is to understand what our purpose is. Munta nasabtan na to karon. Amen? Kung nasabtan mo isang pagkabulahan. Ako nalipay dyan ko. Sa pagkasay mo ng alagat na may son, di good problema. Bisa pagkadaan mo ka nag-ibig. Kaya wala na nagmatter kung sa'y mahatag ni mo. Wala nagmatter kung sa kanako. Nagmatter na siya kung sa'y kakayahan mo nag-ipir sa Ginoo sa imo. Amen? So, faithful stewardship is to understand what our purpose is. Ingon sa atong text, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yung nagpilay tingay, no? Kung matawag natin yung mga butanga para sa himaya sa Diyos. Ito sa ustan, alito